Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanahid sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirap sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanahid sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Ako ay inyong hawakan sa binirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanahid sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Ako ay inyong hawakan, sabi ng Panginoon. Damhin ang mga sugat, manalig at maniwala. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanahid sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Si Jesus ay nakita, samantalang sama-sama. Kaniyang nag-iisa, kapayapan ang pamilya. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanahid sa kamatayan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Maligayang pagdating sa tahanan na mapaghimalang imahin ng mahal na ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ang Birhen ng Antipolo, ang ina nating mga Pilipino. Halina at lumapit tayo sa Kanya upang ang ating mga panalangin ay Kanyang ihatid sa Kanyang anak na si Jesus. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon,
in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan, sa luma'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinaraman ka namin, sinasamba ka namin, ipinapupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo
sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipananalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumalaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon pag-asa namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon pag-asa namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon pag-asa namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon pag-asa namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala
Sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon, sa batong buhay na itinakwil na ng mga tao. Ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangang-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos
at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Ako po si Father Douglas at kasama ko po ang ilan sa mga parishioner ng aming pong parokya San Jose Gagalangin sa Tondo, Manila. Pwede po bang tumayo ang mga taga-Gagalangin? Yan, sige po. At sa iba pang katulad namin na naglakbay, nagpilgrimage dito po sa dambana ng Mahal na Birhen ng Antipolo, kasama din namin ang imahin ni San Jose, no, na aming patron, bagamat ang aming pong kapisahan ay sa ikatlong linggo ng Mayo, kung kaya't bahagi ng aming paghahanda ay ang pagbisita ni San Jose, ang kabiyak na puso ng Mahal na Birhen. Na ngayon, dito po sa dambanang ito ay ang Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Sino po ang mga hindi taga-Antipolo? Taas nga po ang kamay. Kamusta po ang pagbiyahe? Kamusta ang inyong pagtungo dito? No? Tandaan po natin na ang pag-akyat natin sa Antipolo ay hindi lang basta pagiging turista, kundi ang pag-akyat dito ay paghahangad natin na makatagpo natin ang Panginoon, lalo tigit sa pagdiriwang ng banal na misa. Marami po kayong mga dahilan, may mga rason kung bakit kayo umakyat, kung bakit kayo nagtiis sa init, kung bakit kayo nagtiyaga na pumarito. Kung ano man yan, ang hangad natin ay makatagpo mo nawa ang Panginoong Hesukristo
na makikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng mga salitang ipinahayag sa atin. Pakisabi nga sa katabi, huwag kang mabalisa. Parang hindi niya na ba alam yung salitang mabalisa? Ulit, pakisabi ulit sa katabi, huwag kang mabalisa. Para mas maintindihan ng mga medyo bata-bata pa, pakisabi sa katabi, kumalma ka. Diba ganun naman, no? Ano ba nangyayari sa isang taong balisa? Diba ang isang taong balisa talagang aligaga, ang daming iniisip, ang daming sinasabi, ang daming kinikilos. Kasi nga, nababalisa sa kung anuman ang iyong pinagkakaabalahan o kinatatakutan. Kung babalikan natin ng kaunti, nang magpakita ang anghel sa mahal na birhen, sinabihan siya ng anghel, huwag kang matakot, Maria. Dahil sumasa iyo ang Panginoon. Pinakinggan ito ni Maria. Nagpakita rin ang anghel kay San Jose, na noon ay nababalisa din nang mabalitaan na nagdadalang tao na si Maria na hindi pa niya sinisipingan. Sinabi din ng anghel ng Panginoon, Jose, huwag kang matakot. Pakisabi nga sa katabi, huwag kang matakot. Ulit, pakisabi, kaya mo yan. Kakayanin natin kasi, di ba, kasama natin ang Diyos. Nakaya ni Maria, nakaya ni Jose, nakaya ng mag-asawang si Jose at Maria na itaguyod ang kanilang pamilya, lalo tigin na itaguyod si Jesus na ipinagkatiwala sa kanila na kanilang tinanggap. Kusang tinanggap ni Jose at ni Maria na pangalagaan at maging mga magulang ni Jesus. Hindi madali iyon. Sa mga magulang dito, hindi madaling maging magulang. Marami talaga kayong aalalahanin, paano yung pangkain, paano yung panggatas, paano pag nag-aral na, paano yung kanilang pangangailangan. Minsan yung mga kabataan, mga anak ninyo, kung makahingi, wagas, akala mo, iiiri mo lang, hihingi ng cellphone, no, ng iPhone, ng bago, akala mo, iiihi mo lang. Pero, pakisabi nga ulit sa katabi, kumalma ka lang. Kasi wala tayong maayos, wala tayong matatapos kung hindi tayo magiging kalmado at kung pangungunahan tayo ng takot. Kasi yung minsan yung takot, yun yung naglalayo sa atin sa pananalig sa Diyos. Pag sinabing pananalig, yung pagtitiwala natin sa Diyos nawawala, ibinibigay natin sa iba. Kung saan-saan tayo tumatakbo. Kasi nga, masyado tayong nag-aalala na baka hindi masolusyonan ang ating problema o hindi matapos ang ating pinagdaraanan. Bakit ko ito nababanggit? Kasi nga, natutunan na din natin sa karanasan ni Maria, sa karanasan ni Jose. Nakayanan nila eh. Sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, manalig lang tayo sa Kanya. Dahil siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Siya ang magiging daan natin. Kung masyado kang nag-aalala, ano bang pinag-aalala mo? Pakitingnan nga yung mga mukha ng katabi. Ano bang pinakabalisa mo? Tumatanda ka na? Ano ba? Anong kinakabalisa mo? Ha? Ano ba? Lumalaki na bewang mo? Pakisukat nga yung bewang ng katabi ninyo. May mga bagay kasi na kailangan lang natin tanggapin. Kailangan na natin tanggapin. May mga bagay dyan. Tumatanda tayo, pumuputi ng buhok natin, nagkaka-wrinkles tayo.
Kasi abnormal ka kung bumabata ka. Hindi yan normal. 50 years old ka na, pero katawan mo pan 16, hindi yan normal. Kailangan mo lang tanggapin at umayon sa panahon, sa kung ano nangyayari, at mabuhay ka ng masaya. Pakisabi nga ulit sa katabi, hindi ka naman pangit. O hindi ka rin maganda. Pero normal ka lang, di ba? Sa pamantayan ng lipunan, pag sinasasabihin nila pangit ka, hindi ka pangit. Sa pamantayan ng lipunan, maganda ka, hindi ka maganda. Lahat ba ng nagparade dyan, maganda? Maputi lang. Maputi lang sila. May pera lang sila. Oh. Di ba? Yung ganun bang, ano bang mindset natin? Sana po, no? Pagbaba natin, pagtapos ng misa, pagbalik natin doon, sana yung mindset natin medyo magkaroon ng pagbabago. Kaya nga importante na pag umakyat ka dito, makipagtagpo ka sa Diyos. Huwag lang papicture ng papicture. Huwag lang parang namasyal ka lang. Huwag lang yung parang nag-shopping ka lang. Makipagtagpo ka sa Diyos. Kasi ang isang taong masyadong balisa, anong mauuwi dyan? Mababaliw yan. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung baliw-baliwan na yan. Sige nga. Kaya kalma ka lang kasi ikakasira ng utak mo yan. Ay, nako. Itong pangako ni Jesus, ha? Umakyat ka dito, tandaan mo, pangako ni Jesus. Huwag kang mabalisa, manalig ka lang. At yung pangako niya, naku, babalik siya, kukunin ka na ni Lord. Pag kinuha ka na ni Lord, tapos na lahat yan. Pakisabi sa katabi, kukunin ka na ni Lord mamaya. Sayang yung oras kung magmumukmuk ka. Sayang yung oras kung mamumblema ka lang. Wala, iniwanan ka na ng asawa mo, okay na yan. Iniwanan ka at pinagpalit ka na ng jowa mo, okay na yan. Nabawasan ka na ng tax pambigay sa 4-piece nung nakaraang buwan, okay na yan. Di ba? Wala na eh. Natanggal na, di ba? O ano pa yung aalburuto natin? Yung mga may tumatanggap ng 4-piece, ayan, natutulog ng mahimbing sa kanilang mga aircon. Pero ikaw, may trabaho ka, pero masyado kang nag-aalala. At minsan, yung trabaho ang nagiging dahilan para hindi ka magsimba, para mas lalo kang mawalan ng oras sa Diyos. Pero salamat sa mga taxpayer, ha? Salamat sa mga nagtatrabaho dito kasi dahil sa inyo, ayahay ang buhay ng mga tambay. Di ba? Pero may panahon pa naman, may pagkakataon pa. No? Maganda nga sana matutunan natin yung halimbawa sa unang pagbasa nitong mga alagad na binabanggit, no? Na nagkakagulo din sila eh. Nag-aalala sila kasi mayroong mga napapabayaang sektor. Paano naman kami? Kaya nagtalaga sila ng ilang mga tao para tumingin, para mamahala, at siguraduhin na hindi napapabayaan ang lahat habang ipinapahayag nila ang mabuting balita. Di ba ganun sana? May mga sektor, di ba, na dapat tinitingnan natin. Kung matino ang ating mga pinipili, kung matino ang ating mga itinatalaga. Kaya huwag ka nang mabalisa. Huwag ka nang magalit. Ikaw naman ang naglagay sa mga taong magnanakaw sa iyo, di ba? Ikaw naman ang pumili niyan eh. Tayo naman yan eh. Kaya, be happy. Pero, tingnan natin sa 2028 kung mababalisa pa rin ba tayo o paano. Kaya mahalaga po yung pananalig natin sa Diyos. Kasi kapag pinangunahan tayo ng takot, madali tayong kumapit sa tao.
Yung mga taong nangangako na magandang buhay, pero nanakawan ka lang. Pero ang Diyos, hindi ka nanakawan, bibigyan ka pa. Tandaan mo, may pabahay na ginagawa si Jesus. Sabi niya, di ba, no? O pakinggan mo mabuti. Doon sa tahanan ng aking ama, maraming silid. Mauuna lang ako. Ipaghahanda ko kayo ng silid. At kapag handa na, babalikan kita. Kukunin kita. Kaya mag-impake ka na mamayang gabi. Anytime po pwede. Pero yun nga lang din ang tanong, handa ka na ba? Kung hindi pa, pues mabuhay kang masaya. Huwag kang malungkot, huwag kang magaling, huwag kang mag-alburuto dyan. Mabuhay ka na masaya. Sayang ang oras, sayang ang panahon. Bago tayo kunin ni Lord, sana po ay talagang maihanda natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga utos. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatuwang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid ng Ama ang lahat ng ating pangangailangan bago pa man natin ito hingin sa Kanya. Ngayoy lumapit tayo sa Kanya at buong pagtitiwala tayong manalangin at ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pare, relihiyoso at diakono, patuloy nawa nilang akayin ang kawan patungo kay Kristo na tagapamagitan ng Diyos at ng tao, at siyang gagabay sa amin sa landas patungo sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng bawat bansa, tularan nawa nila ang paglilingkod ng mga unang diakono at ng ating simbahan upang maisulong nila ang katarungan at kapayapaang panlahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagugulimihanan, nakakaramdam ng kalungkutan at may iniindang takot sa puso, makasumpong nawa sila ng lakas at pananalig kay Kristo na siyang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makarating nawa sa silid na inihanda ng Ama sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating namayapa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus bilang gabay namin. Turuan mo kaming makinig sa Kanya upang makamit namin ang iyong kaharian, kung saan siya'y naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bilang hukom natin. Alleluia, Alleluia,
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, 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 Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Ruperto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Malaking handog po ang parokya ng San Jose. Malaki po talaga. Ito po ay handog ng parokya ni San Jose Gagalangin para po dito po sa Katedral ng Antipolo. Maraming salamat po. Muli po, maraming salamat sa pagtanggap sa amin po mga taga San Jose Gagalangin, Tondo. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.